Siguro mag-close to 2 years ko nang nalalampasan. Halos araw-araw tong pagawaan ng tokwa na to. Or actually, nagpo-process sila ng soybeans. Kasi hindi lang naman tokwa, pati taho. Nagawa rin sila. So I've always wondered kung pwede ba akong sumilip. And then, eto na. Pag sinabi mong tokwahan, alam na. Alam na. Yung 33 kilos natin, dadalhin dito. Ito yung parang babaran nila. At least 15 minutes ma'am, no? And then after natin siya mababad ng 15 to 30 minutes, ang next step kasi nito, gigilingin natin siya. Next dun sa procedure natin, after natin siyang mapakuluan, kumbaga parang sinasala natin, pinaghihiwalay natin yung katas doon sa sapal o tinatawag na okara. And then ito kailangan na daw upuan kasi kung mapapansin ninyo, marami pa rin siyang moisture. So para makuha natin yung katas, siyempre sayang naman, yung purong soya milk. So ito na yan, nakikita nyo nagko-coagulate na yan, namumuo na siya kumbaga. Kailangan natin siyang i-press. Matanggal yung excess moisture, ayan. Pag napalitan na ako ng host, may trabaho nag-aantay na sa akin. So yung timbang niya, ipapress. At the same time, nagkakahulma siya. Meron tayong ginagamit na pampabigat para siyang babatak doon sa yung mga nakapatong-patong natin para mas mapigas siya ng mas maigit. Diyos ko po, Lord! Easy peasy, sabi nga nung anak ko. So kakat muna natin siya tapos palalamigin saka ilalagay doon sa parang container nila. Napilis pa. Ayan. Malambot yung loob. Wow. Tinatawag ako eh. Si Mama, hindi nakatiis. So pwede na ako dumayo dito anytime. Marami tayong pwedeng gawin doon sa fresh na tokwang nabili natin, galing mismo sa paggawaan nito. So, isa sa mga naisip ko, napakasimple, pero hindi natin ganun kadalas gawin. Mapo tofu. So, naglagay ako ng konting mantika, lalagay ko na yung ating pork. So, gagawin lang natin dito is, isasangkot siya lang natin yung ating karne. So, maglalagay din tayo ng sili, isang labuyo, and yung na-harvest natin dun sa aking garden na green, siling haba. You'd wanna add heat, not entirely sa sili lang. Medyo dadamihin mo rin yung paminta. So ito yung angas ng sili, tapos yung init ng paminta. Parang ganun yung magiging combination niya. So perfect ito dun sa mga medyo maulan na panahon. Nakuha ko na yung browning na hinahanap ko. Kung mapapansin niyo, may mga bits na golden na yung kulay. Pwede na nating ilagay yung aking bawang at saka yung ating mga sili. Na kung trip naman ninyo na medyo kalmado lang yung dish, by all means, pwede nyo gawin to ng wala yung ating mga pampaanghang. So maganda na yung bango na naamoy ko. Pwede na tayo maglagay ng ating tubig or stock kung meron kayo. So medyo kumukulo-kulo na siya. Season ko muna bago ko palaputan. Konting asukal para lang pakalmahin yung anghang. Ito optional lang din to. Bean paste and konting oyster sauce. So, bago ko ilagay yung ating tokwa, palalaputan ko muna. Parang binubuo ko lang muna yung sauce. Saka ko ihuhulog yung ating tokwa kasi luto na yung tokwa. And pangalawa, ayaw natin siyang madurog. Kaya iuhuli natin siya doon sa ating cooking process. So at this point, niluluto ko lang yung cornstarch natin dahil doon sa nilagay nating slurry. So habang naantay natin yon, kakat ko lang yung ating tofu into cubes. And make sure na pag naglalagay kayo, dahan-dahan lang.
Again, medyo delicate yung ating tokwa. Ayaw natin siya madurog. Sayang naman yung presentation. And then give it around 5 minutes tops on low heat. Pwede na tayo mag-serve. And ito, bago natin patayin yung apoy, ilalagay ko na yung ating paminta. And of course, we'll serve this with chopped spring onions. Siyempre, hindi rin namin pinalagpas ang pagkakataong ito para makatikim ng tahong fresh na fresh mula sa mismong pagawaan nito. Perfect na merienda habang nagkukwento.